Nakong mga kabibig, ito na ang ating Ladies Labag-Labag for today. Grabe na mga kabibig, wanted na. Wanted ni Congressman Ungab itong si Stella Kimbo. If you still remember si Stella Kimbo, si Zaldico, Committee on Appropriations, gustong paiimbestigahan ni Congressman Ungab sina Stella Kimbo at si Zaldico. At eto pa kabibig, si Atty. Rowena Guanzon na nanawagan kay BBM na patalsikin na si Romualdez kung ayaw mong magiging second Indonesia tayo. Grabe mga kabibig, eto nabasa ko kabibig ha. Solon, Zaldico, Stella Kimbo dapat magpaliwanag sa tinapyas sa ODA project. Naku kabibig, eto ha. I-share ko sa inyo yung sinabi ni Congressman Ungab na kailangan talaga, kailangan silang managot. Kasi kung hindi sila managot at hindi sila sasagot kung anong nangyari sa mga insertions, tapyasa ng tawag ito, ng budget, unfair naman yan. Kung si BP Sara, grabe yung mga drama nyo tungkol sa impeachment ni BP Sara. Pero pag kayo, tahimik na lang kayo. Ano pa naman yan? Sabi dito, humihingi ng paliwanag si Davao City Representative Isidro Ungab sa mga dating chairman ng House Committee on Appropriations ukol sa pagkaltas at pag-alis ng pondo para sa mga foreign assistance flood control projects sa 2024 at 2025 national budget. So grabe pala ang mga pagkakaltas-kaltas ng pera, foreign assisted flood. Ito yung sinusuportahan ng ibang bansa. Pinapapaliwanag nito si Ako Bicol Party List Representative Zaldico at dating Marikina 2nd District Representative Stella Kimbo na parehong nagsilbing chairman ng committee noong 19th Congress. Sa budget hearing ng Department of Public Works and Highway last Friday, ipinakita ni Ungab ang ebidensya ng malaking pagbabawas at tuluyang pagtanggal ng mga proyekto na pinunduhan ng Overseas Development Assistance. Hala, kinaltasan, tinanggal. Nasaan ang pera? Sino ang humawak ng pera? Ayon kay Ungab, napakaloob sa NEP para sa 2024 at 2025 ang 11 high-impact ODA flood control projects na may kabuang pundo ng 21.6 billion. Hala, grabe. Noong 2024 at 27.5 billion noong 2025. So 21.6 and 27.5, ito yung mga bilyones na pera na kinaltasan at nawala galing sa ODA flood control, Overseas Development Assistance mga kabibig. 21.6 billion 2024 at 27.5 billion noong 2025. Ngunit paliwanag ni Ungab, ang 26.1 bilyong pondo para sa 2024 ay unang nailagay sa General Appropriation Bill. Ngunit nakaltasan ng 5.49 billion sa deliberation sa House at tuluyang inalis sa Senado at bicameral conference. Nako po. Para naman sa 2025 mula sa 27.5 bilyong alokasyon, 18.6 billion ang binawas at 9.2 billion lamang ang naapobrahan. So naasaan yung ibang bilyones? Binigyang diin ni Ungab na ang ganitong pagbabawas ay nagdulot ng direktang epekto sa flood management programs ng bansa at lumilihis sa ODA validated na mga proyekto tungo sa mas maliit na proyekto sa iba't ibang distrito. As a former chairman of the Committee on Appropriations, sabi ni Ungab, I know the importance of carefully planned and vetted ODA projects. The rationale for deleting or reducing these flagship projects must be explained by both Congressman Zaldico at Congressman Stella Kimbo. So nasaan na sila nagtatago? Si Zaldico nandun sa ibang bansa kasi may nangyari sa kanyang puso pero unclear pa kung kailan siya babalik. Si Stella Kimbo, hindi na natin naririnig kung nasaan na siya. Ano ba? Nag-relax? Kasi last time narinig ko, nagreklamo sa COMELEC, di ba? Parang gusto niya magpa-recount.
Di ba? Gusto yata niyang mananalo ulit sa pagka-mayor. Hindi naman siya nanalo. So yun kapipig. At eto pa. Si Rowena Guanzon ay talagang nananawagan kay BBM na patalsikin na si Martin Romualdez. Ang malaking tanong, pakikinggan ba ni BBM si Atty. Rowena Guanzon? At I think hindi lang si Atty. Rowena Guanzon ang nananawagan. Madami na ring sektor ang nananawagan na bubusisihin ni BBM ang korupsyon. Nako, lalo na sa flood control projects, ang business sectors, as nananawagan na sila. So ito kabibig, pakinggan natin ang statement mga kabibig. Pasensya na, ang mga aso ay tumatahol na kasi hindi na nakayanan ang gutom. So ito na kabibig ha, pakinggan natin si pinaka corrupt na budget sa buong mundo at history ng Pilipinas. At sino ang chairman ng appropriations? Oh my God. Wala nang tatalo sa 2025 budget ni Speaker Romualdez sa pinaka corrupt na budget sa buong mundo at history ng Pilipinas. At sino ang chairman ng appropriations ni Speaker Romualdez? Si Saldico na siyang number 1 representative at founder ng Ako Bicol Party List diyan sa Naga. Ngayon, yung mga tao, pinapauwi na si Saldico kasi namimiss na natin siya. Kaya, itong si Congressman Saldico, matagal na itong congressman eh. Siya pa nga presidente ng party list, foundation. Nung ayaw pa upuin ni Romualdez sa ako sa P3PWD. Siya ang presidente. Hindi man lang siya nakiramay sa amin. Hindi ba dapat ang interest ng Party List Association at Foundation ay para sa kanilang mga miyembro? Pero itong si Saldico, syempre unahin niya bulsa niya. Ang boss niya talaga, si Romualdez. Yan ang wag niyong kalimutan na pag nakikita niyo yung mukha, pangalan ni Saldico, isalpak niyo na yung mukha dyan ni Romualdez, isa lang sila. Hindi nagawa nila yun kung hindi yun utos ni Romualdez. Na sige, insert kayo dyan, magdagdag kayo dyan ng mga flood control nyo, yung mga AKAP nyo, yung mga AX nyo, lalo na yung AKAP dahil wala naman talaga yun eh. Ginawa-gawa lang nila yun ng 2025. At ito namang si President BBM. Sir, appreciate ko talaga yung iyak-iyak ka ngayon, tumutulo na luha mo sa awa mo sa mga tao. Yung awa mo, ilagay mo sa galit mo. Ipahuli mo na yan si Saldico pag uwi dito. Papailan mo na ngayon ng plunder yan. Total, Sunwest naman talaga yan at Triton eh. May ebidensya ka naman, ikaw presidente eh. Sa utos mo lang yan, sa DPWs, tsaka DBM, tsaka COA eh. Tapos na yung si Saldico na yan, pag uwi dito, may plunder na. Walang piyansa. Kakanta yan, Mr. President. Ilabas nyo ng galit nyo. Diyan sa kay Saldico, kung hindi nyo kayang patalsikin yung pinsan nyo na si Romualdez bilang speaker, kasi yan talaga ang mastermind nitong pinaka-corrupt na budget. Abay, hindi na po ito, ordinaryong SOP lang. Ha? Mga hinihingi daw ng mga congressman na ito ay abot hanggang 30 to 40%. Ano matitira po sa mga tulay ninyo? Di bagsak after 5 years. Ano pong anong tawag doon? Rock netting. Rock netting? Lalagyan mo na lang net yung bangin. Billion-billion na flood control na paulit-ulit lang nilalagay sa budget ng DPWH at hindi naman daw napansin ng Department of Budget and Management. Niluloko. Niluloko niya naman ang taong bayan eh. Hindi niyo ba ma-computerize yan? Hindi ba naka-computerize yung mga request na yan bago yan ipasok sa National Expenditure Program ng DBM na pinapasa sa presidente?
at pinapasa sa House of Representatives bago umakyat sa Senado. Ano naman po ang katungkulan ni Senator Grace po? Itanong na po natin siya kasi wala pong nagtatanong sa kanya. Baka siya po ay makakapagpaliwanag nito at makatulong po sa ating mga kababayan dahil sa pag-imbestiga nito, di ba? Kasi siya ang chair ng Finance Committee. Balik tayo doon kay Saldico. Ay bakit ka pumunta ka Amerika nung nagkakagulan na dito Saldico? Evidence of guilt yung flight mo eh. Baka pagbalik mo dito iba na itsura mo. Di ka na mahuhuli. Umuwi ka na dito, Saldico. Baka tubuhan ka ng kaliskis dyan. Alam mo sa Amerika, maraming dyan, mga kababalaghan dyan. Maraming mga batas yung yung Amerika eh. Pwede ngang under the law of the United States pwede kang papailan dyan eh. Yung ginawa mo, na yun eh. Racketeering na yun eh. Sobra ka na. Sana may makahanap na mga law sa Amerika na nilabag mo. Total, andyan ka naman. Di pwede ka namang hulihin dyan. So yun, kabibig, pwedeng hulihin si Saldico sa Amerika. Halak, sabi ni Atty. Rowena Guanzo. Naku po mga kabibig. Yan na nga ang ating sinasabi na walang ito si Saldico kung saan pupunta. Talagang, ay nako, it's the end of your journey. So sana kabibig, itong mga nangyayari ngayon, lesson learned to all of us na huwag tayong magpadala sa mga drama sa mga politiko. Tama nga itong si Rowena Guanzo na yung si Pangulong Bongbong Marcos paiyak-iyak. Tapos yung paiyak-iyak mo, idaan mo sa galit. Huwag yung parang paiyak-iyak ka lang, paawa effect. Ang mga tao hindi na naaawa. Ang mga tao hindi na yung epektibo na maawa-awa ang mga tao sa inyo. Kasi anong gagawin sa awa-awa na yan? Gutom na ang mga tao. Maraming bilyones ang nakurap. Sabi nga dito ni Trixie, the reason why no one is buying your drama now is this. People have seen your inauthenticity since you took office. Your actions have been all over the place. No one can figure you out. You've been doing so much stuff that didn't make sense. And then, even after all that, you haven't done anything. Nothing meaningful at all. Nothing that shows you have something for this country and these people. Which is such a shame because the people gave you a chance that others with your history could only just dream of. They gave you a chance, man. It's too bad that integrity can't be fake. You either started building it when you're a child and you won't have it all. It's too bad for you, but it's worse for the people you fooled. So just give it up, dude. The people already know how to handle your kind. They've done it before. Tama mga kabibig. Parang na, sobra na yung paiyak-iyak. Kasi katawa, presidente, umiyak. Bakit? Weak? Sabi ng iba, ano ba yan? Ang ating presidente umiyak. Bakit siya umiyak? Nagpapakita talaga na very weak siya. Ito pakinggan nyo na itong video na to may nagkomento kung bakit daw nagpapakita ng umiiyak si BBM. Kailangan ba talagang umiyak si BBM sa isang interview? Ito. Yes, because I'm very upset. No, because I see people having a hard time. And and they don't deserve it. Mabuti mga kumasamang tao yan. Dapat parusahan. Hindi naman eh. Walang ginawa yan kundi magtrabaho. Kundi mahalin ang pamilya. Ba't mo paparusahan? You are the president of the Philippines tapos magiging teary-eyed ka. I mean, you can do something. You are the executive officer of this country. Tapos magiging emotional ka. Hindi mo nga pinangalanan kung sinong tinutukoy mo na nagnanakaw. Hindi mo nga pinapangalanan kung sino sila na sinasabi mo. Tama. And you are saying na naaawa ka sa mga Pilipino? 4% naman, Mr. President.
You have the army. You have the PNP. Correct. You have the Department of Justice. You have the NBI. All the law enforcement agencies You have the intelligence funds, the confidential funds, all the funds you have, bilyones pa yun. available to you. Di ba? Tapos sasabihin mo, you are teary-eyed. Tapos sasabihin mo, mahiya naman kayo. Sasabihin mo, you're very upset. Tapos sasabihin mo, Correct. you are very angry. Correct. To whom? Kanino? Yeah. Kanino? And why? Tama. Kanino? Di ba? All general terms, Mr. President. It doesn't really make sense Correct. to us. Act, starting today, act like a president. Act as if you are the president. You have not acted as president. Oh my goodness, you have not acted as a president. Parang kung makikita ito ng ibang bansa ba, lalo na kay Trump, lalo kay President Xi Jinping, sabihin, ay umiyak yung presidente ng Pilipinas. Ano ba yan? Weak? Kailangan ba talagang umiyak? Kailangan ba talagang magpaawa? Kailangan ba talagang iiyak sa isang interview? Nakakaawa pala ang mga Pilipino kasi may duckling, weakling, na dramatic, na palaiyak na presidente. You have acted as an actor. Correct. Dramatizing and saying things full of emotions. Correct. Iyakin ka masyado eh. Correct. Subukan mong gamitin ang puwersa mo. Subukan mong gamitin yung kapangyarihan mo. Ang problema, natatakot kang gamitin, baka may balik sa'yo. Correct. Sayang. So yun, kabibig, tama siya. Natakot gamitin ni BBM ang puwersa niya kasi baka ay nako, may magsitalunan, may maglaglagan, lahat. So yun ang kabibig ang ating Greatest Lebak-Lebak for the day. Grabe, no? Umiyak ang presidente, Stella Kimbo, hinikayat ni Congressman Ungab na magsalita tungkol sa nawawala at tinapyas ang budget. Si Atty. Rowena Gonzo nagsabi na pwedeng ipakulong o pwedeng aristuhin si Zaldico sa Amerika. So, nakita tapos ang presidente natin, teary-eyed, nagagalit siya pero umiiyak. Parang ano ba? Anong mga kadramahan ito? Anong script ito? Anong teleserye ito? Kaya ang mga tao naguguluhan, okay pa ba ang Pilipinas? Pero ang presidente natin nagpunta pa ng Cambodia. After ng interview niya kay Vicky Morales na paiyak-iyak, dapat sana umupo siya. Resolbahin ang problema. Nagpunta ng Cambodia, nagkaroon ng visiting, iwan ko kabibig. So yun lang kabibig ang ating don't forget to like, subscribe, share this video. Grabe. Ay, kala natin seryoso. Pupunta pa naman Cambodia.